Ngayon, pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos sa ilalim ng titulong, Ang Mga Kasama ni Jerusalem. Pag sinusunod natin ang mga katuruan ng 66 na aklat ng Biblia, malalaman natin na ang Biblia ay puno ng mga propesiya. At ang propesiya ng Biblia ay nagtatapos sa pagbalik ng makalangit na pamilya sa walang hanggang kaharian ng langit, matapos mahanap ang makalangit na ama at ina, at alisin ang lahat ng kanilang makasalanang likas sa lupa. Para dito, sa Revelation chapter 22 na siyang huling kabanata ng 66 na aklat ng Biblia, tinatawag ng Espiritu at ng babaeng ikakasal tayo na kanilang mga anak. Nang pumalupa sa Hesukristo 2,000 taong nakalilipas, sinabi niyang, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang mga nawala ay ang mga makasalanang nagkasala sa langit. Kaya sinabi ni Jesus na dumating siya sa lupa upang tawagin ang mga makasalanan. Tinawag niya ang mga makasalanan at tungo kanino niya sila inakay? Sa Diyos Ama. Gayunman, sa Revelation chapter 22, hindi lang may Diyos Ama, kundi sino rin ang naroon? Ang Diyos Ina, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal na Diyos Ama at Diyos Ina ay nagsasabi sa kanilang mga nawawalang anak na, halika. Napakasimpleng sinabi na, halika. Ang mga tao na ang mga tainga ay nabuksan sa pagtawag ng Espiritu at ng babaeng ikakasal ay makakaunawa na inabot ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ng mahabang panahon ng 6,000 taon. Para makabalik ang kanilang mga anak sa walang hanggang tahanang langit, pinasan ni na Ama at Ina ang lahat ng ating kasalanan. Sina Adan at Eva ay natukso sa pamamagitan ng tusong pakanan ni Satanas sa halamanan ng Eden at nagkasala sila. Kaya sa panahon ni Moises, sa pamamagitan ng regulasyon ng pagtubos, sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng mga hayop, iyon ay, sa mga handog, ipinaunawa ng Diyos sa atin ang lahat ng espiritual na tuntunin ng langit. Pag tiningnan natin ang lumang tipan, ang mga handog na alay para sa pagtubos ay mga babaeng kordero o mga lalaking tupa. Ang mga handog na sinusunog para sa Pasko at para sa araw ng pagtubos ay nakarecord lahat sa Biblia. Isang dumalagang baka ang hinahandog. May isang regulasyon na paghahandog ng dumalagang baka sa mga araw ng mga kapistahan ng Diyos. Sa ikatlong araw o sa ikapitong araw, isang babaeng kambing o babaeng kordero ang hinandog. At mayroon ding mga record tungkol sa isang toro o sa isang lalaking kambing bilang mga handog. Ang lahat ng ito ay mga propesiya tungkol sa anong uri ng sakripisyo at paghihirap ang pagdaraanan ng Diyos Ama at Diyos Ina para sa atin. Sa loob ng 1,500 taon mula kay Moises hanggang kay Jesus, tinuruan ng Diyos ang kanyang bayan at tinagubilinan sila sa pamamagitan ng mga kautusan. Prinopesiya ng Biblia na si Jesus ay papalupa at iaalay bilang isang handog pangkasalanan. Si Jesus ay isinakripisyo hindi dahil hindi ito nagawang pigilan ng Diyos. Tingnan natin ang Matthew chapter 26, verse 47. Ito ay nang nanalangin si Jesus sa Getsemani pagkatapos ipagdiwang ang Pasko at nang ang kanyang pawis ay gaya ng mga patak ng dugo. Doon, 3 ulit niyang sinabi sa kanyang mga alagad na, kayo'y maging handa at manalangin. Pagkatapos nito, dumating kasama ni Judas Iscariote ang mga armadong lalaking isinugo ng mga punong pari para dakpin si Hesukristo. At habang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang napakaraming tao na may mga tabak at mga pamalo mula sa mga punong pari at sa matatanda ng bayan. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, ang hahalikan ko ay iyon na nga, takpin ninyo siya. Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabi, at kanyang hinagkan siya. At sinabi sa kanya na Jesus, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip.
Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nagpunat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tainga nito. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamatay. O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel?" Ang pangkat dito ay isang unit ng hukbo ng Roma. Kung gayon, ang 12 pangkat ng mga anghel ay isang napakalaking bilang. O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga napakaraming tao, "Kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta." Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Nang may tanging resolusyon na protektahan si Hesukristo, binunot ni Apostol Pedro ang kanyang tabak para walang sinumang makahawak kay Jesus. Pero sinabi ni Jesus na, "Ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. Dumating sila para dakpin ako upang matupad ang mga propesiya ng Biblia." Isa rin itong propesiya na dapat din nila akong dakpin at na dapat akong mabuhay mula sa mga patay pagkatapos ng 3 araw. Ang paggawa sa libingan ko na kasama ng masasama at ang pagiging kasama ng mayayaman sa aking kamatayan ay para tuparin lahat ang mga propesiya ng Biblia. Sinabi ito ni Jesus. Ang lahat ay nangyari alinsunod sa mga propesiya. Gaya ito ng isang taong nagsasama-sama sa mga piraso ng isang pinta, nakikita ang Biblia. Ipinaalam ng Diyos kay Pedro na tumpak na tinupad ng Diyos ang mga propesiya. Ang mga bagay na hindi niya magawa ay iba sa mga bagay na hindi niya ginagawa kahit na kaya naman niyang gawin. Kahit na kayang talunin ni Jesus ang mga kawal na dumating para dakpin siya, hindi niya ito ginawa, kundi masunuring nagpadakip sa kanila. Ginawa niya ito para tuparin ang mga propesiya ng Biblia. Ngayon, kailangan nating malaman ng eksakto kung paano nais tuparin ng Diyos ang mga propesiya ng Biblia sa pamamagitan ng buhay ni Jesus at na tinutupad pa rin ng Diyos ang mga propesiya. Tingnan natin ang Isaiah chapter 53 verse 4. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. 700 taon bago dumating si Jesus, prinopesiya ni Isaiah na si Kristo ay masusugatan. Dahil sa ano? Dahil sa ating mga pagsuway. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ano? Sa ating mga kasamaan. Dahil sa ating mga pagsuway, siya ay nasugatan. At dahil sa ating mga kasamaan, siya ay binugbog. Napropesiya na ito 700 taon bago ang pagdating ni Jesus. Nang pumalupa si Jesus, tinupad niya ang lahat ng ito ng gaya ng kung ano ang mga ito. Dahil nagagawa na nating makita ang lahat ng nangyari sa nagdaang panahon, makikita natin na ang mga propesiya ng Biblia ay natupad sa ganitong paraan. Pero ano ang iniisip ng mga tao ng panahong iyon tungkol sa kung ano ang nangyayari noon? Naniwala kami sa Kanya bilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero bakit hindi niya magamit ang kapangyarihan niya? Bakit siya dinakip ng masasama? Bakit siya pumanaw sa krus ng walang kabuluhan? Sa panahong iyon, hindi alam ng mga tao ang mga propesiya at hindi naunawaan ang mga ito. Hindi nakaunawa maging ang mga alagad hanggang sa muling nabuhay si Hesukristo at umakyat sa langit. Pagkatapos ng lahat ng iyon, huli nilang naunawaan na ang lahat ng pangyayaring ito ay ang proseso para matupad ang mga propesiya ng Biblia.
Tingnan natin ang Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Paano nalaman ni Isaias na si Kristo ay masusugatan at mabubugbog para sa ating mga kasamaan? 700 taon bago mangyari ang mga ito, hindi hiniling ni Hesukristo sa kanino man na mangyaring ibitin ako sa krus at tusukin ako sa tadyang ko. Gayunpaman, ang lahat ng sitwasyon ay nangyari gaya ng propesiya. Tingnan natin ang verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Naisulat 700 taon bago ang kanyang pagdating na ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya ay hahagupitin at masusugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay mabubugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kagulat-gulat na ang lahat ng sitwasyon ay nangyari gaya ng propesiya sa Biblia at ang lahat ay umusad gaya ng nakasulat. Maaari niyong subukang magsulat ng propesiya na matutupad pagkalipas ng 700 taon. Hindi man natin isipin ang panahon pagkalipas ng 700 taon. Imposibleng maisulat kung ano ang mangyayari pagkatapos ng isang oras. Walang makakapag-record kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero, naisulat ni Propetang Isaias kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 700 taon. Inuudyukan ng Espiritu. Siya ay masusugatan, madudurog, at hahagupitin dahil sa ating mga kasamaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gagaling tayo. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Hindi ba ito tunay na kamangha-mangha? Verse 7. Siya ay inapi at siya ay sinaktan. Gayunmay, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya. Naisulat pa na sa paghatol ay nilayo siya, at nasusulat din na dadalhin siya sa katayan. At tungkol sa kanyang salinlahi, na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Ginawa nila ang kanyang libingan na kasama nino? Kasama ng masasama. Siya ay ipinako sa krus kasama ang 2 tulisan sa kanyang magkabilang gilid. Ang mga tulisan ay tinuring na masasama ng mundo. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Ang katawan ni Jesus ay nilagay sa libingan ni Jose na isang mayamang lalaki mula sa Arimatea. Hiniling ba ni Jesus kay Jose na taga Arimatea na ilagay ang kanyang katawan sa sariling libingan nito? Hindi. Gayunman, ang lahat ng ito ay naganap ng sa sarili nito. Ang isang propesiya ay isang pahayag tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Gaya ng sinabi 700 taon bago ito mangyari, si Kristo na pumalupa para tubusin tayo mula sa lahat ng ating kasamaan ay tunay na lumakad sa mga landas gaya ng nakapropesiya. Ang mga propesiya ng Biblia ay tunay na kamangha-mangha. Gayunman, hindi alam ng mga tao ng panahong iyon kung bakit hiniling ni Jose na taga Arimatea ang katawan ni Jesus at nilagay ito sa sarili niyang bagong libingan. Iyon ang kalooban ng Diyos na tanging ang Diyos ang nakakaalam. Ang mga propesiya ni Propetang Isaias ay natupad gaya ng propesiya. Nagkatotoo sa lupa ang kanyang mga propesiya. Tingnan natin ang verse 10. Gayunmay, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang ang kanyang supling. Makikita niya ang kanyang mga espiritual na anak na may pananampalataya sa Diyos. Pahahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan.
Ayon sa John chapter 1 verse 29, ano ang sinabi ni Juan na tagapagbautismo tungkol kay Jesus? Tingnan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit ito sinabi ni Juan na tagapagbautismo? Sa 66 na aklat ng Biblia, makikita na ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita ng tinig ng mga propesiya sa kalooban ng Diyos. Sa pamumuhay ng alinsunod sa mga propesiya, tinubos tayo ni Kristo mula sa lahat ng ating kasamaan at binuksan ang maluwalhating daang patungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Ang pagwawasiwas ni Pedro sa isang tabak, ang pagtatangka niyang protektahan si Jesucristo at ang kanyang pagkaila kay Jesus ay napropesiya lahat. Nang sinabi ni Jesus kay Pedro na bago tumilaok ang manok ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Gaano katatag marahil na nagpasya si Pedro na hindi ipagkaila si Jesus. Sinasabi sa kanyang sarili na hindi ko siya ipagkakaila kailanman, hindi kailanman. Pero inudyukan siya ng sitwasyon na ipagkaila si Jesus ng 3 ulit. Habang tumitilaok ang manok, nagulat siya at nabatid niyang ipinagkaila niya si Jesus ng 1 ulit, 2 ulit at 3 ulit. Iyon ay eksaktong 3 ulit gaya ng sinabi sa kanya ni Jesus. Lumabas si Pedro at umiyak ng mapait. Sa ganitong paraan, natutupad ang isang propesiya. Kung gayon, hindi ba't may mga propesiya tungkol sa kung ano ang gagawin ng Espiritu at ng babaeng ikakasal sa panahon ng Espiritu Santo? Habang pinopesiya ng Isaiah chapter 53 ang tungkol sa buhay ng Diyos Ama, ipinakita ng Isaiah chapter 54 kung anong uri ng buhay ang isa sa pamuhay ng Diyos Ina. Ang buhay ni Ama ay isang serye ng mga paghihirap at sakripisyo. Siya ay hinagupit at nasugatan para alisin ang lahat ng ating kasamaan. Tingnan natin ang Isaiah chapter 54 verse 11. Sinasabing, O ikaw na nagdadalamhati, na pinapaspas ng bagyo at hindi naaaliw. Ayon sa New Living Translation, ito ay nasusulat bilang, O storm-battered city, troubled and desolate. Dahil napopropesiya na ang Jerusalem ay pinapaspas at napipinsala ng bagyo, dapat nakabilang sa buhay na Jerusalem ang isang napakahirap na buhay. Kailangan nating malaman na may mga ganitong propesiya tungkol sa kanya sa Biblia. Madalas na nagaganap ang mga lubhang nakatatakot na sitwasyon. Narito, aking ilalagay ang iyong mga bato na may magagandang kulay at lalagyan ko ng mga zafiro ang iyong pundasyon at gagawin kong mga ruby ang iyong mga tore at mga karbungko ang iyong mga pintuan at mahahalagang bato ang lahat mong mga pader. Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kasaganaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka, ikaw ay malalayo sa pang-aapi. Bago ang propesiya na, ikaw ay malalayo sa pang-aapi. Sa Jerusalem ay inuusig at sinisira ang puri at siya ay labis na nagdurusa. Sapagkat ikaw ay hindi matatakot at sa pagkasindak, sapagkat ito'y hindi lalapit sa iyo. Kung may magsimula ng alitan, ito'y hindi mula sa akin. Sino mang makipag-away sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. Ano ang mangyayari sa kanila? Gagawin ng Diyos na mabuwal silang lahat. Ang ibig sabihin ng sino mang makipag-away sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo ay na sino mang sumasalakay sa iyo ay mawawasak. Gaya ng nakapropesiya rito, ang mga naninirang puri at nakikipag-away kay Jerusalem ay dapat na magpakita. Tama? Walang makakaiwas sa propesiyang ito. Tumingin tayo ng mas marami pang salita. Narito, ako ang lumalang sa panday na humihihip sa apoy ng mga baga at naglalabas ng sandata para sa kanyang gawa. Akin ding nilalang ang mangwawasak upang mangwasak. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay at bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Gaya ng napropesiya na hahatulan nila siya, matutupad din ito. Bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ang mga nagtatangkang makipag-away kay Jerusalem ay walang magagawang anumang sandata. Sa halip, ang kanilang masasamang gawa ng pagbangon laban sa kanya sa kahatulan ay parurusahan.
Bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ang aklat ni Isaiah ay tunay na nagbibigay sa atin ng mga dakilang katuruan at mga aral para sa ating buhay pananampalataya. Sa Isaiah chapter 54, ang isang simpleng pahayag na, pinapaspas ng bagyo, ay sapat na para ipaalam sa atin kung gaano kahirap ang buhay ni Ina. Dahil napakalubha ng kanyang paghihirap, sinasabi na siya ay pinapaspas ng mga bagyo. Tingnan natin ang Isaiah chapter 54 verse 1. Umawit ka, o baog, ikaw na hindi nanganak, ikaw ay biglang umawit at sumigaw ng malakas. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat ang mga anak ng babaeng iniwan ay magiging higit na marami kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Pakiusap, alalahanin ang Isaiah chapter 54 verse 1. Palawakin mo ang lugar ng iyong tolda at iladlad mo ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang umurong. Habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos, sapagkat ikaw ay kakalat ng malayo sa kanan at sa kaliwa at aangkinin ng iyong lahi ang mga bansa at patitirahan ang mga bayang giba. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya. Huwag kang malilito, sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan, sapagkat iyong malilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan at hindi mo na maaalala pa ang iyong pagkabalo na dalay kasiraan, sapagkat ang lumalang sa iyo ay iyong asawa. Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Ang banal ng Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa ang tawag sa kanya. Ganito ito ipinapaliwanag ni Propetang Isaiah sa Isaiah chapter 54. Umawit ka, o baog, ikaw na hindi nanganak, ikaw ay biglang umawit at sumigaw ng malakas, ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat ang mga anak ng babaeng iniwan ay magiging higit na marami kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Saan natin mahahanap ang mga kaugnay na salita para dito? Tingnan natin ang Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang, sino? Siyang ating ina. Tingnan natin kung paano nilalarawan ng Biblia ang ating ina. Verse 27, sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Ang paliwanag na ito tungkol kay Jerusalem ay pareho sa Isaiah chapter 54 verse 1. Sinasabi ng Isaiah chapter 54 na sa Jerusalem ay papaspasin ng mga bagyo at pahihirapan. Pero sinabi ng Diyos na, ikaw ay hindi matatakot. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Silang nakikipaglaban sa iyo ay mawawalan ng kabuluhan at mapapahamak. Tingnan natin ang Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina, sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Ang paglalarawan tungkol kay Inang Jerusalem sa Isaiah chapter 54 ay sinipi sa Galatians chapter 4 verse 26 at verse 27, gaya ng kung ano ito. Gaya nito, may mga kaugnay na bersikulo sa Biblia. Ang mga ipinanganak sa pamamagitan na Jerusalem ay ang mga anak ng pangako tulad ni Isaac. Verse 29, subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, kung gayon, paano naman ngayon? Gayon din naman ngayon. Pareho ang nagaganap sa panahon ng unang pagdating ni Jesus at sa kanyang ikalawang pagdating. Nang ang Diyos ay ipinako sa krus, ito ay hindi dahil sa wala siyang kapangyarihan. Ngayon, ang Diyos ay pinahihirapan, at ito ay hindi dahil sa hindi niya sila mapigilan. Muli nating tingnan ang verse 11.
O ikaw na nagdadalamhati na pinapaspas ng bagyo at hindi naaaliw, narito, aking ilalagay ang iyong mga bato na may magagandang kulay at lalagyan ko ng mga safiro ang iyong pundasyon at gagawin kong mga ruby ang iyong mga tore at mga karbungko ang iyong mga pintuan at mahahalagang bato ang lahat mong mga pader. Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kasaganaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka, ikaw ay malalayo sa pang-aapi. Bago ang Jerusalem ay malalayo sa pang-aapi, paano siya tinatrato? Siya ay inuusig, pinahihirapan at sinisira ang puri. Ang lahat ng kanyang pagdurusa ay nakapaloob sa salitang pang-aapi. Ikaw ay malalayo sa pang-aapi sapagkat ikaw ay hindi matatakot at sa pagkasindak sapagkat ito'y hindi lalapit sa iyo. Kung may magsimula ng alitan, ito'y hindi mula sa akin. Sino mang makipag-away sa iyo, ang sinuman ay nangangahulugang kahit sino mula sa tuktok hanggang sa kailaliman ng mundo. Sino mang makipag-away sa iyo ay ano? Mabubuwal dahil sa iyo. Tingnan natin ang verse 16. Narito, ako ang lumalang sa panday na humihihip sa apoy ng mga baga at naglalabas ng sandata para sa kanyang gawa. Akin ding nilalang ang mangwawasak upang mangwasak. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. At bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay ano? Iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Gaya ng pinopropesiya ng Biblia na ang lahat ng kahatulan, pagbabanta, pang-aapi, at pagkasindak ay hindi lalapit kay Jerusalem. Isagawa natin ang kalooban ni Ina na siyang nananalangin at nagsisikap para lang sa kaligtasan ng mga anak ng Zion. Kahit sa mga ganitong sitwasyon na puno ng pagkasindak, lalo tayong dapat na magpakatino hanggang sa makabalik tayo sa ating walang hanggang tahanan, sama-sama nating panghawakan ang ating pananampalataya at pumasok tayo ng ligtas sa kaharian ng langit. Hinihiling sa inyo na alalahanin ito. Nais kong tapusin ang sermong ito. Maraming salamat.